Galit ka pa ba? Tanong ni Cedric nang pumasok sa kwarto. Nakahiga lang noon si Micah sa kama at nagpapahinga. Kumusta ng pakiramdam mo? Muling tanong niya, sabay salat sa pisngi ni Micah. Okay na ako. Hindi tumitinging sagot ng dalaga. Naupo si Cedric sa tabi ni Micah at sa kanya ito tiningnan sa mga mata. Pwede na ba nating pag-usapan ang tungkol sa atin? Nito. Anong tungkol sa atin? Cedric, ala namang tayo. Anong wala? Nag-kiss na tayo, di ba? No. Hinalikan mo ako. Pagkaiba yun. Pero Micah, Cedric, please. Litong-lito na rin ako sa setup natin eh. Hayaan mo muna akong lumayo para makapag-isip-isip. May alam akong lugar. Gusto mong sumama? Napangisi si Micah sabay na pailing. Okay ka lang? Gusto ko nga lumayo sa'yo tapos sasama ka naman. Kung ang pag-iisipan mo ay ang tungkol sa akin at sa ating dalawa, hindi ba mas okay kung kasama mo ko? Pag-spend tayo ng time together para mas maliwanagan ka kung ano ba talaga ako sa'yo. Promise after nating umalis at na-realize mo na talagang wala kang feelings para sa akin. Ako na mismo magka-cancel ng kasal. Total, hindi ko pa naman personal na nasasabi kay Lolo ang tungkol dun. Seryoso ang mukhang, sabi ni Cedric. Bakit nga ba hindi mo pa sinasabi? Dahil ayoko mapasubo ka gaya ng dati. Gusto ko yung handa ka na sa papasukin nating dalawa. Pero hindi ba't sinabi na ni Lolo sa Lolo mo na tuloy na ang kasal? Oo. Pero hindi ko pa kinukumpirma kay Lolo. Ilang araw na rin nga akong tinatawagan ni Lolo pero hindi ko pa siya kinakausap. So okay lang sa'yo na hindi na tayo magpakasal. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Hindi na umimik si Micah na nainapatitig na lang sa binata. Natutulog na si Micah nang tawagan ni Cedric si Louie. Hello, Pards. Available ba ang vacation house niya this weekend? Oo, Pards. Ikaw na lang ang hinihintay. Kaso walang mag-aasikaso sa inyo ron, ha? Kapapanganak lang nung anak ng caretaker namin. Kaya nagpaalam muna. Wala raw kasi mag-aasikaso sa mga apo niya. Okay lang, Pards. Kayang-kaya ko na yun. I suggest dun kayo magstay sa second floor para ma-enjoy nyo ang view. Sige, Pards. Pards, masyado mong ginagalingan, ha? Baka naman honeymoon na yan. Natawa si Cedric. We'll see kung saan kami aabot ng misis ko. Biro niya. Naks, misis talaga. Uy, Pards, hinay-hinay lang, ha? Natatawang, sabi nito. Oo na, sige na. Dadaanan ko na lang sa inyo bukas yung susi. Napasulyap si Cedric kay Micah nang ibaba niya ang cellphone. Mahimbing na ang tulog nito. Muli niyang sinalat ang noo nito bago niya ito kinumutan. Kasalukuyang pinapatulog ni Micah ang bata nang dumating si Cedric. Napaigtad pa siya nang bigla na lang itong humalik sa pisngi niya. Gumapang ang kilabot sa pisngi ni Micah, kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso niya. Kaya agad siyang nag-iwas ng tingin. Lihim namang napangiti si Cedric nang makita ang reaksyon niya. Malakas kasi ang kutob nito na may pitak na rin ito sa puso niya. Ayusin mo yung mga gamit mo, pupunta tayo sa subit bukas. Ani Cedric habang nagkakalas ng necktie. Subik? Ano tayo dun? Tanong ni Micah. Hindi ba't gusto mong makapag-isip? Pati ba si Miggy isasama natin? Gumuhit ang pilyong ngiti sa mga labi ng binata. Bumaling ito sa kanya at saka ito humakbang papalapit. Bakit? Gusto mo bang tayo lang dalawa? Pwede naman nating iwan si Miggy, kunway sabi ng binata. Parang napapaso na umiwas ng tingin ng dalaga. Hindi gusto ko nga kasama siya eh. Sige pala, mag-empake ka na.
Maaga tayong alis bukas. Hindi makatulog si Cedric ng gabing iyon. Excited kasi siya sa magiging bakasyon nila. Gagamitin niya ang pagkakataon na yun para makuha ang loob ni Micah. Hindi sila uuwi hanggat hindi niya ito magpapaamin sa totoong feelings para sa kanya. Ang ganda naman dito. Ganito yung lugar na pinupuntahan namin ni Lolo noon. Ani Micah, habang nakadungaw sa bintana. Damang-dama niya ang malamig at preskong hangin habang binabaybay nila ang paikot na daan pababa sa vacation house na nakatirik malapit sa dagat. Bahagyang napangiti si Cedric nang sumulyap kay Micah. Nakapikit pa kasi ito habang dinadama ang hangin. Kanino vacation house to? Ani Micah nang makababa sa sasakyan. Karga-karga niya noon si Miggy habang tinitingnan niya ang paligid. Bumaba si Cedric sa kotse at saka nito binuksan ang gate. Kay Louie. Anito. Tara, akyat na tayo sa itaas. Ani Cedric nang mabuksan ang gate. Kinuha nito ang bata sa kanya at saka ito nagpatiunang umakyat sa pangalawang palapag. Grabe, ang ganda naman dito. Sambit ni Micah nang dumungaw sa beranda. Mula kasi roon, tanaw niya ang malinis at kulay asul na dagat. Hindi ko alam na may vacation house sila Louie rito. Natatandaan mo ba nung mga bata pa tayo? Ani Micah, nang bumaling kay Cedric. Lagi tayong sinasama nila Lolo na mag-fishing. Sabay na dugtong nila. Namilog ang mga mata ni Cedric. Natatandaan mo pa pala yun? Yap, ang saya kaya nun. Nakangiting sagot ni Micah. Nakakatuwa naman. Akala ko kasi nakalimutan mo na yung childhood memories natin. Ani Cedric, nanoy tumanaw na sa dagat at nilanghap ang sariwang hangin. Tulog na tulog pa si Miggy, nanoy nakasubsob sa balikat niya. Ilang segundo pa nilang pinagmasdan ng dagat bago binuksan ni Cedric ang pinto. Biglang natigilan si Cedric nang dumambad sa kanya ang malapad na puting kama na binudburan ng mga pulang petals. Sa gitna ng kama ay may dalawang puting towel na pormang swan ang nakaupo sa mga petals na hinugis puso. May mga letra din na nakadikit sa dingding na bumuo ng salitang I love you. Mariing napapikit si Cedric. Louie, epal ka talaga. Bulong niya. Hindi niya magawang kumilos noon sa pagkakabara sa pinto. Nasa gawing likuran niya lang kasi si Micah. Akmang isasara niya ulit ang pinto nang biglang sumingit ang dalaga. Maganda ba ang room? Anito at saka siya hinawi. Pero bigla itong natigilan nang makita ang dekorasyon sa loob. Bahagyang napangiti ang dalaga. Pero agad ding napawi nang mapansin itong napangisi si Cedric. Sabay na payuko. Ang sweet naman. Nagpropose siguro yung huling gumamit ng room, kunway sabi ni Micah. Lumapit siya sa kama at sa kanya isa-isang tinanggal ang dekorasyon. Malakas ang kutob niya na para sa kanya talaga ang sorpresa na yon. Pero base sa naging reaksyon ni Cedric, nasisiguro niyang hindi ito ang may pakana ng lahat ng yon. Kaya inunahan na niya itong mag-react. Nilingon niya noon si Cedric, pero wala na ito sa tapat ng pinto. Itatapon na niya ang mga nakolektang petals nang maulinigan niyang may kausap sa phone si Cedric. Maingat na idinikit niya ang tenga sa dingding malapit sa pinto at sa kanya ito pinakinggan. Pards, akala ko ba pinalinis mo na to? Na tong mga petals na nakasaboy sa kama. Ano? Bakit ako magpapasalamat? Excited akong pumunta rito tapos ganito madadatnan ko. Sinisira mo yung... Biglang napaurong ang dalaga. Mukhang nakikipagtalo na kasi si Cedric sa kausap.
dahil sa sinet up nitong sorpresa. Hindi niya tuloy maiwasang madismaya sa narinig. Mukhang hindi kasi nagustuhan ni Cedric ang ginawang yon ng kaibigan. Sa labas ay patuloy lang sa pakikipag-usap sa cellphone si Cedric. Anong sinisira? Tinutulungan na nga kita. Ang bagal mo kasi. Look, Pards, alam ko kung gaano kakalin in terms of love, kaya tinutulungan na kitang dumiskarte. Hindi mo pwedeng i-shortcut yan. Dumaan ka sa proseso, ligawan mo. Napailing na lang si Cedric. Tama naman kasi si Louie. Wala talaga siyang alam sa mga ganong diskarte. Nababaduyan kasi siya sa mga ganon. Pards, may sarili akong diskarte. Huwag mo kong pangunahan. Pards, hindi kita pinangungunahan. Sabihin na lang natin na regalo ko yan sa inyo. Bahagyang natawa si Cedric. Oo na, sige na. Ibababa ko na to. Saka na lang ako magkukwento sa'yo. Langya ka. Bibitinin mo pa talaga ako. Sige na, bye na. Naiiling na isinuksok ni Cedric ang cellphone sa bulsa at saka siya tumanaw sa itaas. Napabuga na lang siya ng hangin. Kasalukuyang nag-aayos ng gamit si Micah nang pumasok si Cedric sa silid. Nagugutom ka na ba? Tanong nito nang maupo malapit sa dalaga. Busog pa ako. Walang emosyong sagot ni Micah. Iaayos ko lang yung pinamili natin sa rep. Anong gusto mong ulamin? Muling tanong ni Cedric. Kahit ano. Susunod na lang ako pagkatapos ko rito. Napabuga na lang ng hangin si Cedric. Ramdam niya kasi ang pagbabago sa emosyon ni Micah. Nawala kasi ang kaninang excitement sa kilos at pananalita nito. Hindi mapakali si Cedric habang nasa kusina. Nababagabag kasi siya sa biglaang pananahimik ng dalaga. Pahamak ka talaga, Louie. Ayos na sana nakialam ka pa. Bulong niya, sabay taga ng itak sa sangkalan. Lumingon siya sa kwarto, ngunit hindi pa rin lumalabas si Micah. Nakaraos ang unang gabi nila roon, nang tahimik lang ang dalaga. Madilim-dilim pa lang ay bumangon na si Cedric sa higaan upang salubungin ang pagdating ng mga mangingisda sa dalampasigan. Nagkakape na noon sa beranda si Micah. Nang makabalik siya, dala ang mga pinamili. Kumakain ka ba nito? Sigaw ni Cedric mula sa ibaba at sa kanya itinaas ang isang pirasong pusit. Napadungaw si Micah sa beranda. Dali-dali nitong ibinaba ang tasa ng kape at sinalubong siya sa hagdanan. Pero sa pagmamadali, natalisod si Micah at dumiretso ito pasubsob sa binata. Napatihaya sa buhangin si Cedric at napadagan naman sa kanya ang dalaga. Parang slow motion na nagdikit ang mga labi nila. Bagay na kapwa nagpabilis ng tibok ng puso nila. Kapwa ng laki ang mga mata ng dalawa nang madaba ang lambot ng mga labi ng isa't isa.